Ang bilang ng mansanas. Isang araw, sa silid-aralan ay may isang guro ang nagtuturo ng matematika sa kanyang mga estudyante. Tinawag ng guro ang isang batang estudyante at tinanong ito, "Kung bibigyan kita ng isang mansanas at isang mansanas at isa pang mansanas, ilan lahat ang mansanas na mayroon ka?" Sa loob ng ilang segundo ay kumpiyansang sumagot ang bata, "4 po lahat, ma'am." Nadismaya ang guro sa sagot ng bata dahil napakadali lamang ng kanyang tanong, ngunit hindi niya iyon nasagot ng tama. Naisip ng guro na baka marahil hindi lamang narinig ng bata ng maayos ang tanong, kaya inulit niya ito. "Uulitin ko ang tanong kaya makinig kang mabuti. Kung bibigyan kita ng isang mansanas at isang mansanas at isang mansanas, ilan lahat ang mansanas na mayroon ka?" Nakita ng bata ang pagkabigo sa mukha ng kanyang guro. Pinag-isipan niyang mabuti ang isasagot at muli siyang nagkalkula sa kanyang mga daliri. Sa pagkakataong ito ay sigurado at tiwala na ang bata sa kanyang sagot. "4 na mansanas po lahat, ma'am." Muling nabigo ang guro. Naalala niya na mahilig ang bata sa saging. Naisip ng guro baka hindi gusto ng bata ang mansanas, kaya saging na lamang ang gagawin niyang halimbawa. Muling nagtanong ang guro, "Kung bibigyan kita ng isang saging at isang saging at isang saging, ilan lahat ang saging na mayroon ka?" Nagkalkulang muli ang bata sa kanyang mga daliri at walang pag-aalinlangan na sumagot, "3 saging po, ma'am." Masaya ang guro dahil tama ang sagot ng bata. Ngunit para makasiguro ay binalikan niya ang kanyang naunang tanong. "Kung bibigyan kita ng isang mansanas at isang mansanas at isang mansanas, ilan lahat ang mansanas na mayroon ka?" Masayang sumagot ang bata, "4 po, ma'am." Nagtawanan ang kanyang mga kaklase at ang guro ay hindi na nasisiyahan sa sagot ng bata. "Bakit? Paano naging 4 ang mansanas?" Galit na wika ng guro. Napayuko ang bata at sumagot, "Kasi po mayroon na akong baon na isang mansanas sa aking bag."